Okay, so starting off with this situation. All right, situation. Beams supporting the slab panels are 300 millimeters wide and 400 millimeters depth. The columns supporting the beams are 400 millimeters square. Um, we are asked to find, or we are given the following: the total dead load, live load, which are both in kilopascals, meaning they are currently floor loads. No? Okay. And then we are given the required strength, so meaning the load combination that we need to apply. So 1.2 dead load plus 1.6 live load. And then we are given the value of S, which is 2.5 meters. Okay. And then the value of L is 6 meters. Ayan. So we're asked to apply the live load pattern, no? So you will be given the following. So the different patterns for live load. So this for force span, na? Continuous beam. Now, first question, determine the moment at joint L of beam KL. So ito yung beam KL, no? Tapos pinapahanap yung moment sa L mismo dito. Okay, so pinapakompute yung moment dyan. Dito banda, sa left side. Okay, so actually, yung tinatanong niya na moment dyan is yung maximum moment, no? The maximum possible moment at joint L. And then next, we are asked to find the maximum possible reaction at N, no? At column N. And then determine the shear or the maximum possible shear at L for beam KL. So pinapahanap naman yung shear dyan. Okay? So, well, first of all, we have to analyze because we are given floor load. So, parang lumalabas kasi, yung load na yan, itong mga loads na to, is acting dito sa buong floor na to. No? So, itong mga load na to is acting on this entire floor. Now, para ma-analyze lang natin itong beam na to, kailangan nating ma-identify kung paano ba mag-distribute yung floor load doon sa beam na yon. And it all starts by identifying what kind of slab is attached dun sa beam na yon. So, in this case, yung slab na naka-attach, kailangan mo lang i-identify kung one-way ba siya or two-way. So, para masabi na one-way slab or one-way distribution, okay? You can take the ratio, no, of the short span to the long span. Kapag yan ay less than half, no? Ibig sabihin, one-way distribution yon. Para naman masabing two-way distribution, kailangan yung short span to long span is at least 0.5. Okay, yung ratio. So, yung iba naman ang ginagawa, instead na short to long, ginagawa ay long to short. So, kapag ganyan, kailangan ito ay greater than 2. Kapag naman long to short, no, para masabing two-way, dapat ito ay less than or equal to 2. Okay, so parehas lang yan, na? So, ano ba pinagkaiba nila? Sa pagka one-way distribution kasi, ang mangyayari lang, yung loading na tong yung floor load na nandito is basically kapag one way, it will just be distributed to the long span. So, ibig sabihin, ito yung short span, ano? Tapos ito yung long span. And apparently, yung beam KL natin, yun yung long span. So, mangyayari lang, yung floor load dito is paghahatian lang nitong long span na to at saka nitong long span na to. So, paghahatian lang nila yon. So, bali magiging ang mangyayari, yung tributary width natin dito will just be half of this S. And then, that is for the upper portion. And from the lower portion from this slab, ganun din, half lang nitong S na to. So, bali, ito yung magiging tributary area niya nung beam na yan. That is if it is one way. Kapag naging two-way, ang mangyayari lang is magkakaroon ng distribution do sa short span in a triangular form. No, ayan. Tapos magkakaroon ng distribution doon sa long span in a trapezoidal form. Yun yung pinagkaiba nila. Alright? So, in this case, i-check natin yung short
to long, no? So apparently, yung short to long span is equal to 2.5 over 6. And hindi ko na ako computin, halata naman na mas mababa yan sa 0.5. So ibig sabihin, one-way distribution ito. Okay? So ibig sabihin, ang mangyayari ngayon, yung floor load, half nito, okay? Tapos yung floor load sa half naman ito nasa ilalim, alright? So yan ngayon yung magiging tributary area nung beam na pinag-uusapan, yung beam KLMNO. And yun lang i-analyze natin kasi actually yung mga tanong dito, lahat naman ay may kinalaman doon sa beam na yun. Okay? So bali parang ganito yan. So bali ang mangyayari ngayon, madidistribute dito yung loading. Pupunta dyan lahat. Yung galing dito sa ilalim. Okay? And yung galing dito sa ibabaw. And basically, yung magiging tributary width natin na ito. Okay? Which is also equal to S na 2.5. Kasi same lang naman siya. So, half netong 2.5 plus half netong 2.5 will just be equal to 2.5. Okay? So, meaning, we can now convert itong mga floor load na to. Tawagin ko na lang to na Q dead load tapos Q live load. No? Yan yung tawag ko sa floor load. Naka-Q muna siya kasi naka-kilopascal pa. So, para ma-convert yan sa uniform load, we will just multiply by the tributary width. Ito. Okay? Multiply lang natin ito. So, we will have W dead load will be equal to Q dead load times yung tributary width, which is yung 2.5. So that would give us 5.8 kilopascals times 2.5. That gives us 14.5. And this is now going to be in kilonewton per meter. Kasi di ba originally ito kilopascal? Kasi ito naman naka-meter. So cancel, kaya magiging kilonewton per meter. And then ganun din ang gawin natin para sa live load. Yung floor load ng live load times yung tributary width. And that would give us 12 kilonewton per meter. Ayan. Okay, so meron na tayo nung distributed load na dead load and ng live load. Now, also I want to mention that since ito ay total dead load na, then wala na tayong pakialam sa mga to. Okay, dahil total dead load na yan, so ibig sabihin kasama na dito yung self-weight nung beam, no? Otherwise, gagamitin natin to mga to, no? Yung cross-section niya, kailangan natin computein yung self-weight niya. Okay, but for this particular problem, sabi kasi dito total dead load na yan, so hindi natin kailangan computein yung self-weight nung beam at saka nung slab. Alright? So, that's it. That's it, no? Yan ay mga loadings natin. So ngayon, parang lumalabas na itong beam KLMNO, we will now analyze that in this particular section. Kunin ko lang to section na to. Ayan, section na yan. Tawagin natin na section AA. So ang itsura ng section AA, bali ganito. Bali, lumalabas na ito yung beam na yan. Yan yung beam na yon. Tapos yung support K, ito yon. Okay? Yung support L, ito naman yon. Yung support M, ito yon. Tapos ito yung support N, and ito yung support O. Okay? So K, L, M, and O. So yun yung beam natin. So as you can see, ano siya? Continuous beam na 1, 2, 3, 4, 4 span continuous beam. And dito again, pinapahanap lang ano yung moment dun sa joint L for beam KL. So pinapahanap lang yung moment dito. So para makuha yon, of course, no, sabi niya kasi apply live load pattern loading. So ibig sabihin, una, hindi natin pagsasamahin itong dalawa. Kasi pag sinabi nating dead load, yung pattern loading does not apply to dead load.
Paliwanag ko lang kung ano bang ibig sabihin ng pattern loading. So, ang ibig sabihin lang yan, guys, is yung lahat ng possible combination na kung saan loloadan natin itong beam na to. Kasi di ba pag sinabi mong live load, pwedeng lumipat-lipat yan eh. Pwedeng mag-transfer yan from one point to another. So, well, it is possible na yung live load natin will be acting all throughout the span. Pwede naman. Kaya lang, it is not necessarily the most critical condition or situation. So minsan kasi nagiging ka for a specific criteria or for a specific parameter na gusto mong hanapin, like reaction or shear or moment, minsan kahit na-loadan mo lang siya ng isang span, mas nagiging critical 'yon. Alright? Kaya kailangan nating ma-identify ngayon kung saan yung proper or saan dapat yung most critical na loading condition for live load. For number one, para ma-achieve natin yung maximum moment dito sa L na to. Dito sa L na to. Okay? But like I said, kapag dead load, hindi natin kailangan i-pattern loading. So ang dead load natin ay basically, ilo-load na natin to sa lahat, no? So let me just copy this for later. Gagamitin ko siya later. Ito na lang. So for dead load, kailangan loload na natin ito lahat. Ayan. So yun yung magiging dead load natin. Kasi wala tayong choice kapag dead load. Lahat yan dapat meron load. Kasi pag sabi mong dead load, yun yung self-weight, yun yung mga permanent fixtures na nasa structure. Kaya hindi na yun gagalaw. Kaya lahat na lang, lahat yan, merong dead load. Okay, pero be careful, ano, itong dead load na to should be factored. Ang factor ng dead load ay, according to the problem, 1.2, which is pretty much, ano na, basic na load combination. So, this is 1.2 W dead load. Okay, so ibig sabihin, pwede na nating malaman kung ano yung moment dito due to dead load. Okay, ano yung moment dyan. So, bali, lumalabas ngayon dito sa binigay na pattern loadings, bali, itong condition na to ng dead load is being represented by this loading condition. Okay, and because yan yung loading condition natin for dead load, nasaan ba dyan itong L na to? So, itong L na to can be either this particular support or this particular support, no? Kahit alin dyan. So, you might be thinking, sir, bakit kasama to? Hindi ba pwedeng ito lang kasi ito yung katapat niyan eh. Well, guys, ito kasing four span continuous na to, it could be mirror, no? Ibig sabihin, pwede na ito yung K natin, ito yung L, ito yung M, ito yung N, ito yung O. Pero in mirror form, kung kapag doon ka nakatingin, instead na sa AA ka nakatingin, dito ka sa kabila nakatingin, dyan. So, baliktad. Magiging ano to, ito yung O, ito yung N, ito yung M, tapos ito yung L, tapos ito yung K. So, ibig sabihin, pwede rin to maging L. So, we have to consider that scenario na mirror, no? So, well, dito naman walang problema eh. Whether you are using this or using this, you will end up with the same moment, no? Ayan, no? Same lang naman. Okay, so negative point zero, negative 0.107 W L squared. So, due to dead load, no? So, for number one, ito na lang. Yung moment sa L due to dead load will be equal to negative 0.1071 W L squared. So, syempre, ito ay dead load. Pero dapat factored ito, ha? No? So, factored ito. So, bali, lalagyan ko ng 1.2 W dead load. Tapos L squared. Okay, and then guys, yung L natin dito is basically yung 6 meters. Ayan. Okay? So, compute na natin. So, this would be negative 0.1071 times 1.2. Tapos yung dead load natin was 14.5. And then 6 squared. So, that will be the moment at L due to dead load only. No? So, as you can see, hindi ko siya pinagsama. No? Okay, and that gives us negative 67.087.
Ayan. Okay, so hindi pa yun yung sagot natin. So ngayon, pag-isipan naman natin kung saan ba ma-achieve or paano ba yung itsura ng loading for live load para ma-achieve yung maximum moment dito. So kapag niloadan natin to lahat ulit ng another live load, 'di ba? So ito pa rin yung gagamitin natin na formula, 0.1071 WL squared. Ngayon, i-consider natin tong case na to. Kapag itong case na to, nasaan dyan yung L? Di ba pwedeng ito or pwedeng ito? Okay, so kung kapag ito yon, ang moment na gagamitin ay negative 0.0536. So kung i-compare mo dito, mas maliit to. Kaya hindi yan mag-govern. No? Sa kabila naman, ganun din eh. 0.0536 yan eh. So again, mas maliit siya compare dito. Kaya hindi rin to mag-govern. So ibig sabihin, hindi ito mag-govern na pattern for the live load. Kasi mas malaki pa rin to. So tingnan natin isa pang pattern. Ito naman. Ito naman, no? So for this pattern, ito yung L natin or ito. So kung dito tayo sa L na to, ang moment natin is negative 0.1205 WL squared. Well, dun pa lang, nakikita nyo na mas malaki siya compared dito. So ibig sabihin, this will govern over this. Okay? Kung titignan naman natin itong portion na to para maging L, ang magiging value lang ng moment dyan ay 0.05. So mababa. So ibig sabihin yung critical loading pattern for the live load to produce the maximum moment at this portion is itong condition na to. So ibig sabihin, ito nga yung susundin natin na load pattern para sa live load. So bali mangyayari guys, ganito yan. Dito natin nga ipapatong yung live load. Yan. So meron tayo dito sa span na to. Okay, ito naman yung magiging 1.6 live load natin. Alright, so yan ngayon yung parang, kumbaga parang ito yung loading condition na kung saan worst case yung moment dito sa L na to, sa portion na to. Okay, ma-achieve natin pinakamalaking pwedeng maging moment dito. So ibig sabihin pala hindi like I said earlier, hindi necessarily na lahat loloadan mo. Okay? Kaya ganun, no? So ibig sabihin for live load, ito ngayon yung mag-govern. Ayan. So lagay ko lang dito, no? So moment at L due to live load will be equal to negative 0.1205 W, again, ano to, no? Kailangan factored. 1.6 W live load times L squared. So, lagyan natin ang value, negative 0.1205 times 1.6. Tapos yung live load natin was 12 times 6 squared. And therefore, the moment due to live load at L is equal to, okay, so that's negative 83.290 kilonewton meter. So therefore, the total moment at L due to dead and live, no? Dead plus live would be equal to, okay, so 150 point, let's say 38 kilonewton meter. And this will be our answer for number one. Okay? So here, our answer would be letter D. Okay? So again, may mako-confuse dito, ano? Sir, bakit ganon? Hindi ba pwede na parehas na lang sila na live load and dead load na nandito lang tapos nandito lang para mas malaki pa yung moment sa L? Actually, habang ginawa natin yun, mas malaki pa makukuha mo, no? Halimbawa, buo yan, tapos nandito lang din. So, ibig sabihin, ang gagamitin natin na coefficient na coefficient is parehas 0.2105 WL squared for both dead load and live load. So, ang makukuha mo doon na value ng moment sa L, mas malaki. Kaya lang, hindi po pwede yun. Kasi ulitin ko, kapag dead load, wala po tayong option na ilipat-lipat siya or applyan siya ng pattern loadings. Dahil dead load nga yun. At pag sinabi mong dead load, stationary lang yun
o di kaya ay naka-permanent siya na nandoon sa buong structure or sa buong beam. Kaya ang ina-apply na po natin ng live load is yung, ay sorry, ang ina-apply na natin ng pattern loadings is yung live load. Okay? Kaya this is the correct answer. O next, determine the reaction at N. So ngayon naman, ang kunin natin is yung mas malaking reaction sa N. N naman, ito. So dito naman, no? So paano natin kukunin yung maximum reaction dyan? So ito naman kunwari number 2. So kailangan ulit at ma-figure out ano ba yung magiging reaction. So well, first of all, again, like I said, yung sa dead load, wala tayong choice. Laging ganyan yan. Buo yan. Okay? So ang hinahanap natin yung maximum possible reaction dito, no? Okay? So this is, once again, 1.2 W dead load. So for dead load, no? So reaction at N due to dead load will be equal to, so tingnan natin yung pattern loadings. So dito tayo tingin. So bali, ito yung N, or pwede rin ito kapag mirror, di ba? So for both cases, ito lang yung reaction natin. So 1.143 WL. So yan na yun. So 1.143 W, or rather, again, ano to, no? Should be factored. 1.2 W dead load times L squared. So lagyan na natin ang values. So ang dead load natin was once again 14 ba yun? Okay, 14.5. Okay, tapos 6 squared. So that would give us the reaction at N due to dead load. Ay, sorry, ano to? Hindi to naka-squared. Okay, so ano lang siya? WL lang ito. Okay? So that gives us 119.329 kilonewtons. Okay, so that is due to dead load only. So ngayon, isipin naman natin ano yung magiging maximum reaction sa N, okay, due to live load. So if you consider once again this pattern, once again, 1.143 yung coefficient natin. Kapag consider naman natin itong pattern na to, ito yung N natin o di kaya ito. So as you can see, for both, the coefficient is only 0.572. So hindi naman ito yung mag-govern. So dito tayo. Pag dito naman, again, yung N natin pwedeng ito, pwede rin ito. Kung ito yung N, ang coefficient mo lang 0.598. Kapag ito yung kinonsider mo na N, ibig sabihin, ang coefficient mo naman ay 1.223 na mas malaki sa 1.143. So, ibig sabihin, ito ngayon yung pattern na to ulit ang mag-govern para sa maximum reaction at N. Kaya lang dapat mirror, no? Mirror siya. So, ibig sabihin, dito sa loading na to, kasi nandito yung N natin eh. Dito parang kinonsider mo ito yung N eh. So, ibig sabihin dapat ito yung loading dun sa N. So, bali, ganito yan. I-mirror din natin yung pattern loading. So, dito tayo ilalagay yun. Ayan. Tapos nandito yung isa. Ayan. So, this is going to be our 1.6 W live load. Okay? So, therefore, yung reaction natin sa N due to live load is, ang coefficient mo, 1.223 times 1.6 of W live load times L. So, substituting the values, this is 12 times 6. And that gives us the reaction at N due to live load. Okay, and that's 140.89. Okay, so therefore, our total reaction at N due to dead plus live would be equal to 119 plus 140. And that is approximately 260.22 kilonewtons. And that will be our answer. Okay, for number 2.
And that is letter C. Okay? Now, last question for this situation. Determine the shear at L for beam KL. So, pinapahanap naman yung maximum shear ng L. So, ganun ulit, no? So, for number 3, kunwari yung beam natin, wala. Okay, ang gusto natin this time, maximum shear dito. So, again, sa dead load, wala tayong option, kundi lahat loloadan. So, 1.2 W dead load. Okay? So, yung magiging shear natin sa L due to dead load is equal to, so tignan natin. So, sa shear tayo titingin. So, ito yung pattern na yon. So, yung shear natin dyan ay ito. Actually, dalawa yung shear sa L. Di ba ito yung L? Dalawa. Pwedeng 0.607, pwedeng 0.536. Okay? So, kapag ganyan, actually, pipiliin mo syempre yung mas malaki, di ba? Pero, nakaspecify kasi guys sa problem na yung shear sa L ng beam KL. So, ibig sabihin, titignan natin, di ba kung ito yung L, di ba ito yung K? So, ibig sabihin, dito tayo titingin sa left side. Eh ano ba, alin ba dito yung nasa left side? So, di ba ito yun, yung nasa left side. Kaya yan automatic ang gagamitin natin. So 0.607 WL. Pero regardless, kahit na wala siyang sinabi kung sa beam KL ba, syempre hahanapin mo or kukunin mo is yung mas malaki. And in this case, ito pa rin naman yung mas malaki. Kaya yan pa rin yung mag-govern. Okay? Now, if you do that on the mirror side, ang mangyayari kapag mirror, ito yung K, ito yung L. So, ito yung beam KL. So, lumalabas naman, dalawa yung shear mo, itong 0.536 at saka itong 0.607. So, once again, itong 0.536, ito yung nasa left. Itong 0.607, ito yung para sa right. Eh, di ba yung beam KL kapag mirror ay nasa right? Kaya ito pa rin yung gagamitin natin. Okay? So, 0.607, WL. So 0.607 W or dead load to, no? So 1.2 W dead load times L. So lagyan natin ng values. Okay, and that gives us a shear of 63.371 kilonewtons. Okay? And then next, kunin natin yung maximum shear sa L due to live load naman. Okay, so same explanation na. So yung sa unang pattern na magiging shear natin ay 0.607. So lipat na tayo sa pangalawang pattern, i-compare natin. So ito yung L natin or pwedeng ito. So kung ito yung L natin, ito yung shear natin, 0.554 which is smaller than 0.607. Kung ito naman yung L natin, ang nasa right natin ay 0.054 which is again smaller. So hindi ito yung mag-govern. Lipat tayo dito. Dito naman, kung ito i-consider mo na L, ito yung KL, itong nasa left side. So, ang magiging shear mo dyan is 0.62. And apparently, yung 0.62 mas malaki. Di ba? Mas malaki compared sa 0.607. So, ibig sabihin, ito na yung mag-govern. Okay, hindi mo na kailangan, kung titingnan mo naman yung nasa kabila, ito yung K mo, I mean, ito yung L mo, ito yung K mo, so ito yung KL. So, ang shear mo is 0.558 lang. So, mas maliit ito compare dito. So, ito yung mag-govern. So, ito ulit yung mag-govern for the live load. So, therefore, para sa shear sa L, ang mag-govern ay ito. Ayan. Okay, so at ang coefficient natin, 0.62, 1.6 W live load times L. Lagyan natin ng values, 0.62 times 1.6 times 12 times 6.
And that gives us 71.424 kilonewtons. So therefore, our total shear at L due to dead plus live is 134 point, sabi natin 795 kilonewtons. And that would be our answer. Okay, so for number 3, our answer would be letter C. Okay, and that's how we solve this problem.